For today's video, gagawa tayo ng bread pudding. So, ayan mga kabayan, magagawa muna tayo ng caramel. Ito sa isang pot, maglalagay ako ng 3 tablespoon ng brown sugar. And then, lalagyan ko din siya ng around 1 tablespoon ng water. Tapos, ika-caramelize lang natin yung ating sugar. So, ayan, pag ganyan na bumubula na, bali, i-swirl lang natin ng konti para ma-distribute yung heat. And then, hayaan lang natin maluto ng mabuti yung ating sugar hanggang sa maging caramel siya. Ayan, so, pag ganyan na yung ating caramel, so, lalagyan lang natin siya ng around 1 tablespoon ng butter. Ayan. So, ganyan lang hanggang sa ma-dissolve yung ating butter. So, ayan, pag ganyan na yung consistency ng ating caramel, pwede na ito. Patayin na natin yung ating stove. Ayan, ganyan guys. Malapot-lapot na siya. So, okay na itong ating caramel. Ilalagay na natin siya dun sa ating pan. So, ito yung gagamitin ko. 8-inch round pan ito. Bali, nilagyan ko lang siya ng aluminum foil kasi spring foam tong aking gamit para hindi siya mag-leak. And then, ito yung ating caramel. Now, ilalagay na natin siya dito. Yan. So, ganyan lang. Lalagay lang natin yung ating caramel dun sa bottom ng ating, yung mold or yung ating cake pan. And then, ayan, bali, spread lang natin siya na ganon. Bali, swirl lang natin siya para ma-distribute lang yung caramel dun sa bottom ng ating pan. Kasi pag tumigas yan, hindi na natin siya ma-distribute o hindi na natin siya maayos. Yan. So, okay na yan. Bali, set aside na natin siya. So, dito sa aking mixing bowl, maglalagay ako ng 3 whole eggs. 1, and then 2, and then yan, 3 eggs. Then, break lang natin siya. Yan. Pag beat na nating mabuti. Now, maglalagay naman ako ng 3 cups ng fresh milk. Pwede rin evap. Siguro mga 1.5 can nung malaking can ng evap. So, this case, maglalagay ako ng 3 cups ng fresh milk. Tapos, maglalagay din ako ng isang can ng condensed milk. Bali, 390 grams to. And then, maglalagay din ako ng 1 tablespoon ng vanilla flavor. Then, haluin lang natin. Mix lang nating mabuti. So, pag nahalo na natin siyang mabuti, lalagay na natin yung ating bread. So, bali meron ako ditong lumang bread. Brown bread siya. So, 8 pieces to, tapos hinati-hati ko lang ng ganyan, yung maliliit. So, yan yung ilalagay natin dun sa ating, wet ingredient. Actually, pwede kahit anong tira yung bread. Halimbawa, pandesal, milk bread, croissants, yung mga ganon. So, instead na masayang siya, yung mga nearly expiry na, or kahit 1 day or 2 days expired nga, pwede pa rin eh. So, yan. Palitan ko lang ng, so ayan, haluin lang natin hanggang sa ma-absorb nung ating bread yung wet ingredients natin. Yung iba, ang ginagawa nila, tinatanggal nila yung gilid nung sliced bread. Ako sinasama ko na rin siya kasi sayang din. So, ayan, na-soak na yung bread natin dun sa ating milk mixture. Now, lalagyan ko siya nitong raisins. Ayan, hahiwalay natin. Tira ko ng konti, lalagay ko dun sa ilalim ng pan natin. And then, maglalagay din ako ng walnuts. Bali, depende sa inyo kung ayaw nyo ng may nuts. At saka, depende rin na sa inyo kung gaano kadaming nuts yung ilalagay nyo. Since meron akong walnut, sasama na rin natin siya. Tapos, haluin lang natin. Ayan, so okay na yung ating pudding. Nahalo na natin siyang mabuti. Now, ilalagay na natin siya dun sa ating baking pan. Bali, ito yung pan natin kanina na nilagyan ko ng caramel. Bali, yung natira natin na raisins, lalagay ko lang siya sa ilalim para may design lang siya kapag sinerve na natin. Ayan, okay? So, isasali na natin yung ating pudding mixture dito sa ating pan. Tapos, ipa-flat lang natin na ganyan. Even out lang natin. Yan. So, now, i-steam na natin siya. Bali, yung steaming time nga pala, depende. Since ito medyo makapal siya, siguro mga around 45 minutes to 1 hour to. So, i-check natin siya. After 30 minutes, i-check natin kung okay na. Pero kapag ganito kakapal, usually mga around 45 minutes to 1 hour yung steaming time niya. So, ayan na yung ating steamer. Bali, kumukulo na yung ating water. I-steam na natin yung ating cake.
or yung pudding. Yan. So, takpan lang natin. Then, babalikan natin siya after 45 minutes. So, ayan, nakagawa na tayo ng bread pudding. Slice natin siya. Yan. Masarap din to pag medyo malamig eh. Kaso, hindi ko na siya pinalamig. Hindi ko na siya nilagay sa fridge. Dahil hindi na ako makapaghintay. Excited na akong yan. Looks yummy. Yan, no? Kain po tayo.